Meron akong kwento sa iyo mga kapatid. Naalala ko si Tata Elmer nung araw. Sumali ako sa pagiging aktivista nung ako ay kolehiyo, nasa kolehiyo. Tapos maraming moments doon na nag-iisa ako. Nagsisigarilyo ako kung saan. Tapos nagkakakwentuhan kaming dalawa ni Tata. Sabi niya sa akin, hindi ka nag-fraternity. Sabi ko, hindi. Ayoko nang ginugulpi-gulpi ako sa inuutusan. Baka pag pinalo ako, hampasin ko silang lahat, mamatay lang ako doon. So, bakit ka nag-aktivista? Ayoko ng mga abusado. Gusto kong sumapi sa grupo na lumalaban sa mga abusado. Sabi sa akin, darating yung araw maintindihan mo na nasa maling landas ka. Bakit? Mali. Maintindihan mo rin, hindi pa ngayon. Sabi niya sa akin. Ang tagal ko nang naintindihan, kasi matagal naman ng panahon na lumipas eh. Pero nakikita niyo naman yung mga ginagawa ng mga aktivista ng mga NPA. Kasi ang CPP, Communist Party of the Philippines, isang legal na partido. May dalawa yan sa ilalim niya. The National People's Army, ito yung terorista, and the NDF. Yung NDF yung maayos sa gulo na dinadala ng mga NPA. Yung NDF na siya, National Democratic Front ba yun? Font. Andyan yung mga abogado ng NPA. Andyan yung mga urban operatives. Diyan hinuhubog. Alam nyo na yon. So yung bayan, hopefully namumulat na unti-unti. Magkakasama yan, triangulo yan, tatsulok yan. CPP under niya yung dalawa. NPA and NDF. So after nun, sabi niya sa akin, alam mo, wag mong habulin yung nakikibaka ka tapos di mo naman talagang alam yung pinaglalaban mo, sabi niya. Kala mo tama, pero kung ang sinamahan mo mali, mamamali ka sa buhay mo. Huwag mo ring hangarin masyado na siga ka, sabi niya sa akin. Para kang gusto mo yung untouchable ka eh, sabi niya. Eh talaga naman tataka ako, gusto ko yung ganon. Hindi naman ako masamang tao eh. Kaya ayoko yung sinisita-sita ko. Ayoko yung mali, sabi niya. Ang hangarin mo yung taong irirespeto. Maging kagalang-galang. Sabi ko, useless naman yun eh. Tangina kung aktivista ka kako, hindi ka ba gagalangin ng mga tao? Baka galangin ka eh. Baka maging congressman pa ako. Aktivista ako. O kaya yumaman. Gusto ko yumaman. Mayaman na mayaman para hindi ako na-happy. Pagtatanggol ko rin yung mga na-happy. Sabi niya, hindi ganun. Okay yun, pero pag kasi dalawa yung nabanggit ko eh. Aktivista, di sana ang tatahaking kong landas ngayon parang Raul Manuel, Sator Ocampo. Pangit, di ba? Pag yung isa naman ang tinahak ko, yumaman, baka naging ano ako ngayon. Ang kahantungan ko, kung natupad ko yung pangarap ko, kunwari, Manny Villar, Sandro Marcos, di ba? Feeling Manny Pacquiao siguro, kung nagboxing ako at magaling-galing ako. Pero wala kasi akong jawline eh, kaya hindi ako nagboxing. Pinakamaganda, sabi niya, mag-rockstar ka na lang. Kung gusto mo yumaman, mag-rockstar ka. Musikero ka eh. So okay pa yun. Wala ka napakang tao.
Makakaapak ka lang ng damdamin ng mga chicks, sabi niya. Pero joke lang yung rockstar na yun. Kasi alam niya, gusto ko talaga tumugtog nung araw. Pero ang sabi niya, i-aim mo maging taong karespe-respeto, may prinsipyo. Kasi yung hindi ka nasusuhulan, hindi nababali yung salita mo, at pinaglalaban mo yung tama. Lilipas yung panahon, marirealize ko bakit pala hangang-hanga ako kay Duterte. Si Duterte, sa lahat ng mga may ayaw sa kanya, hindi lang nila nagigets, hindi nila naintindihan, pero kung gago si Duterte, mayamang-mayaman na yan. Kung sinasabi kunwari ni Trililing, merong 200 milyon yan sa bangko, maliit yun. Sa isang naging presidente, putang ina, barya yun. 200 milyon? Cheap. Hindi lang yun ang kayang kitain ng isang presidenteng gago. Pero hindi niya ginawa. Yung consequences, ang hirap ng pinagdaanan, pati ng pamilya niyo. Pero ang nakikita ko kay Duterte, bukod sa may prinsipyo, talagang inilaban niya yung gusto niya. Pine-prepare niya yung mga anak niyang maglingkod din. Kaya ako narinig yung story ni Sara Duterte na pumunta siya ng States pagka-graduate niya para magtrabaho, pero pinauwi siya ng tatay niya. Sabi niya, maglingkod ka rito. O yung sinabihan siya na hindi ka tao sa akin kung hindi ka abogado. Talagang nilead siya sa way na maging lawyer kasi pala susunod siya sa yapak ng tatay niya. Alam ng tatay niya na you have to know the law if you were to lead. I don't think alam ng tatay niya. I don't think alam ni PRRD na magiging presidente siya. Pero nakikita niya naman, well prepared yung mga anak niya dahil sa landas na binuksan niya para sa kanila to lead. And they were guided by principles na makabago para sa Pilipinas in the sense na hindi sila trapo, hindi sila nababayaran ng pera. Alam niya. Ako may nagsabi sa akin dati, kasorority niya raw nung college si Inday Sara Duterte, pero hindi nila nalapitan kailan. Hindi daw nakikialam si Inday talaga. So, ganong klaseng tao sila. Leaders na patas. Para bagang kahit kakilala ka niya, o sorority ka niya, o kung sino man, bahala ka, hindi ko pa ikialaman yan para lang ipaboran ka. Hayaan natin yung batas yung magtakda kung sino yung dapat na manaig sa inyong dalawa. Napaka-fair nila. Kaya pag naaalala ko yung mga sinabi sa akin ni Tata Elmer, naiisip ko, kahit anong sikap yung gawin mo, minsan hindi ka yayaman. Baka hindi ako maging bilyonaryo. Malamang lipas na ako maging rockstar. Hindi naman na ako naging party list representative ng mga kaliwa, mga hayop na yun. So, okay na ito, kinikwentohan ko kayo tungkol kay Tata Elmer na pinakamataas na antas ng pagiging tao, ng pagiging lalaki, is pagkakaroon mo ng prinsipyo. Hindi ka nabibili ng kahit na ano. At magkakaroon ka ng anak na mas maayos kesa sa'yo. Mas maprinsipyo, hopefully. Mas matalino, hopefully. Mas may takot sa Diyos, hopefully. And a better person. At mas maraming magagawa sa mundo. Kung di man ako maging bilyonaryo, baka siya. Baka yung anak ko. God bless.